na aking tagapagligtas. Hawak na santuaryo, dito ko natagpuan. Matagal ko nang hanap-hanap. Piniling ang Diyos, siya ang Iskopos. Siya ang munting guro sa hawak na santuaryo. Kaya ako ngayon nagpapasalamat kay Amang Iskopos na ating Diyos. Halina sa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, pakain ka ng mga saserdote. Nasa santuaryo kung nais mo ng kapayapaan, pakain ka ng mga saserdote. O sa lahat, si Kristo na ating Mga kapatid ng pambansahan ng Pilipinas, lupang ito. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Banatang Makabayan at Makadiyos. Banatang Makabayan at Makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang pinupugpo Ako'y kanyang pinupupo at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang ay dindin ko ang payo ng aking mga magulang. at diringgin ko ang gintong aral ni Amang Iskopos At dindin ko ang gintong aral ni Amang Iskopos, na siyang lumikha itong langit at lupa. na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutok din ko ang batas pangkalangitan Tutok din ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin Tutuparin ko ang aking tungkulin
tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan, makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino maging isang tunay na Pilipino at magsisikap at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Isko Cruz. na maging ganap na anak ni Amang Isko Cruz. Sa isip, Sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at ligain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan. Wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino sa mabuti lang lahat. Sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa sa diwa ang minimithi ko. Sa
Amang Iskokus, sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mabitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamamatnubay na dulot ng iyong pag-ibig sa aming mga anak mo na kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanayang na pansuog sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayoy aming iniaalay. Amen. Ang amang dakila sa lahat ng biyayang karoon niya. At aking silang walang nahalilang, walang kalagayan ng aking matamasa ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pagpapalaw sumamirawan sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras. Amang Iskokus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin si Amang Iskokus, Sumasa atin ang pagpapala. puno ng biyaya. Dakilain po natin si Amang Iskokus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskokus. Amang Iskokus, Amang Iskokus. Dakilain ang iyong pangalang inihayag mo po sa amin. At iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan na maipagtagumpayang maipalagana ang iyong bagong pangalan at ibanghelyo sa buong kaluban. At makamit po nawa namin ang pamalamong buhay na walang hanggan. Amen. Iskokus ang aming Diyos na lagi kong hanapin.
Amang Piskopus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo. Dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Amen.
gabay at pamamatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Scopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Iskopus. A blessed Sunday, everyone. Sunday po. Good morning sa lahat, mga kapatid. Good morning. Ngayon nga, mga kapatid, napakainit ng panahon. Ramdam na ramdam natin yung summer. Baga summer na. May mga napag-swimming na ba? Yung masarap na yung panahon, di ba? Mag-swimming, wala pa napag-swimming? Abalang-abala sadya. Karamihan kasi sa atin, mga kapatid, pagka mainit ang panahon, tapos sa ganitong panahon na bakasyon, mahaba ang pagkakataon, sinasamantala ng mga kapatid na makapag-swimming, makapagsaya, kumbaga. Yan ang tanong, masama bang magsaya? Hindi masamang magsaya. Ang masama, yung labis-labis na pagsasaya. Ang ayaw ni Mang Scopus, yung dahil sa ating pagsasaya ay lumalabag na tayo sa kanyang kalooban. Na dahil sa ating labis-labis na pagsasaya, mas sinusunod na natin yung ating mga nais. Mas ginagawa na natin yung kung ano yung ating magustuhan kahit hindi na ayon sa kalooban ni Amang Scopus. Dito sa atin, mga kapatid, maliban sa Christmas o New Year season, ang isa sa pinaka-anticipated na panahon na season ay yung tinatawag natin o yung nakamulatan natin na mahal na araw o Lenten season. Dahil nga mahaba yung bakasyon, long weekend, marami yung holidays na magkakadikit. So ito yung pagkakataon na sinasamantala, sinusulit ng mga kapatid upang muling magkatipon-tipon, magkita-kita, magganap ulit ng reunion ang mga pamilya upang muling magkamustahan. Kamustahin ang bawat isa kung kumusta na nga ba. Ano na ba yung lagay ng bawat isa ngayong nakatapos na yung unang quarter ng taon. At ngayon nga, mga kapatid, ngayong taon, nagkataon na yung ating holidays dito sa Father's Scopus ay nasabay na taon do sa pagdiriwang nung kinamulatan nating mahal na araw o Holy Week. Dito ba sa atin sa Father's Scopus, yung Catholic Temple, sa kongregasyon natin, meron ba tayong Holy Week? Meron ba? Meron po. Sa pagpapaunawa ng Espiritu Santo ni Amang Scopus, bilang tayo na sa huling panahon na wala tayong tinatawag na Holy Week. Wala tayong tinatawag na Holy Week. Meron lang tayong holidays. Banal na araw. At ano yon? Yun nga yung April 3 and April 5. Yung April 3, doon natin gunugunita yung araw ng pagkapako, pagkamatay sa krus ng Panginoong Hesukristo, lalo tigit yung kanyang huling winika. At tuwing April 5 naman, ay yung ating ginugunita ay yung kanyang muling pagkabuhay after ng ikatlong araw. So, dito sa atin, hindi yan nag-iiba. Hindi tulad sa Roman Catholic na ating nakamulatan, na kung minsan yung mahal na araw, Marso, kung minsan second week ng April. Pero sa atin dito, hindi nag-iiba. Kung ano yung araw na pinatakan ng April 3, kung ano yung araw na pinatakan ng April 5, yun yung ating ginugunita o ipinagdiriwang. Tulad nung nagdaang April 3, nung Friday. Sino yung mga nagsimba, mga kapatid? Ayan. So, nung Friday, bilang noon ay April 3, nagdaos tayo ng banal na misa upang gunatain nga yung pagkapako, pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus, lalo tigit yung kanyang huling 7 winika.
nasa kabila ng kanyang, nasa huling bahagi na ng kanyang buhay dito sa lupa, nasa kanyang huling sandali na dito sa lupa. Dahil sa pag-ibig niya sa tao, ay patuloy siyang nagbigay ng aral. Patuloy siyang nagbigay ng turo at halimbawa. Patuloy niyang ipinakita kung paano nga ba maging tunay na anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, taglay ay ang dapat nakahanda sa pagtitiis. Laging nakahanda sa pagpapatawad. Laging taglay ang pangunawa at pagmamahal sa kapwa. At ipinakita nga sa atin ng Panginoong Hesukristo kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Ang iyon ay mamatay ng dahil sa pag-ibig sa ating kapwa. At yun nga yung April 3. At tuwing araw naman ng linggo, tuwing araw ng April 5, tulad ngayong araw na natapat na linggo, ay naman yung ating ipinagdiriwang yung kanyang muling pagkabuhay. At dahil nga sa kagandahang loob ni Amang Scopus ay ipinaunawa niya sa atin ang dalawang banal na araw na ito. Sapagkat ang sabi nga, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang buong katotohanan. At si Amang Scopus, ang Espiritong dumating na sa atin nga ay nagpapaunawa ng buong katotohanan. At ngayon, naunawaan na natin na yung April 3, sa kanyang kabutihang loob, ipinaunawa sa atin ni Amang Scopus na ang April 3 o ang araw na April 3, 33 AD ay yun yung araw, eksaktong araw na kung saan, kung kailan namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus. At ang sabi nga niya mga Scopus, yun yung araw na hanggat maaari sana ay ayaw niya nang maalala. Dahil yun yung araw na nagdanas siya ng sobrang sakit, ng sobrang pagpapahirap ng tao. At yung April 5, yun nga, yun yung kung saan ginugunita natin yung kanyang muling pagkabuhay. At ito nga ay ginugunita natin taon-taon. At gaya ng sabi ko kanina, hindi pa iba-iba. Bakit hindi pa iba-iba? Simple explanation. Kapag kayo ay namatay, halimbawa ngayon, pagpa sa isang taon, ibang araw yung paggunita sa inyo. Di ba? Kung anong araw kayo namatay, nung araw din kayo ginugunita. At kung syempre, kung ginugunita yung araw ng pagkamatay, mas dapat gunitain yung araw ng pagkabuhay. So, taon-taon natin ginugunita ang banal na araw na ito. Ang dalawang banal na araw na ito, na April 3 at April 5. Purihin ang Diyos. Amang Scopus. Ngayon, tuwing ganitong panahon, mga kapatid, maliban sa pagsasaya, dapat ito yung inilalaan din natin para tayo ay magnilay. Panahon upang tayo ay magkaroon ng reflection. Self-reflection kumaga. Panahon upang muli nating i-revisit yung mga plans and goals natin na sinetap natin nung bagong taon. Ano na ba yung status ng mga plans and goals na ito? Nasa na ba tayo? Ano na ba yung level, mga kapatid? Ngayon ba, kailangan natin siyang, kailangan tayong mag-refocus, mag-realign, mag-redirect para ma-meet yung mga goals na ito? Dahil nga, dahil sa dami ng ating mga kinakaharap na problema, sa dami ng ating mga struggles sa buhay, baka yung ating mga goals ay nalilimutan na natin. So, kailangan nating malaman kung tayo ba ay nasa right track pa. Dapat mapagnilay-nilayan natin paano nang sa gayon,
kung sa palagay natin tayo nawawala na sa giya, ay malaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Dapat, sa mga ganitong panahon, ay makapag-alam tayo ng panahon to reflect kung gaano na ba yung spiritual growth natin. Nasaan na yung level ng spiritual growth natin. Kasi halimbawa, pag tayo tinatanong ni Reverend Tabing, nakakasunod na ba kayo sa batas panglinis? Nasusunod na ba natin ang batas panglinis? Ano yung madalas nating sagot? Opo. Maliban kay Nanay Adorasyon. Talagang sabi nakakasunod na. Pero karamihan sa atin, ang laging sabi, hindi pa. Nagsisikap pa. Lagi na lang ganun ang sagot natin. Patuloy tayong nagsisikap. Pero ngayon nawaan naman ni Amang Scopus na tayo bilang tao nandoon yung pagsisikap. Pero dapat, nakikita natin yung level of growth na natin. Dapat nakikita natin na, halimbawa, nung simula na hindi pa natin nakikilala si Amang Scopus, yung init ng ating ulo, nasa 100%. Yung tipong pagka masaling ka lang, ang feeling mo binugbog ka. Kaya reaction mo, talagang hyper. Na kung gusto mo talagang yung nasaling ka lang, gusto mo mambugbog na din. Diba? Pero ngayon, naunawaan na natin, nakilala natin si Amang Scopus, at ibinigay niya nga yung batas panglinis na dapat alisin ang init ng ulo. Dapat ngayon, nababawasan na. Kung sinasabi natin pinagsisikapang magbago, pinagsisikapang masunod, nalalaman dapat natin na dati 100% na hindi ko nasusunod. Ngayon, nung isang linggo, nasa 75%. Ngayon, nasa 70% na. So, dapat nakikita natin yung improvement ng bawat isa. Ako, mga kapatid, nung dati, nung hindi ko pa masyadong lubusan nakikilala si Amang Scopus, halimbawa, yung aking asawa, si Sister Wen, madalas yan kasi magtatanong sa akin ng mga bagay, ng mga gamit niya na nawawala, na ang tanong pa sa akin ay parang siguradong ako yung nagtago. Yung tipong, saan mo nilagay yung cellphone ko? Ha? Cellphone ko nga yun eh. So dati, nagagalit ako. Cellphone mo yan eh, bakit sa akin mo itatanong? Yung mga ganong reaction. Pero unti-unti, napapansin ko, yung galit na yon, yung reaction na ganon, nawawala na. Hindi ko na pinapansin. Ngayon, ang iniisip ko na lang, pagka sinabi sa akin ni Sister Wen na, yung cellphone ko, nasaan? Yun na lang yung parang iniisip ko na, yun yung way of language niya para sabihin na, tulungan mo naman ako hanapin yung cellphone ko. Diba? So yun, mas nawawala na yung galit, nababawasan na yung galit. Hindi ko totally masasabing nawala na. Pero yung level, masasabing nabawasan na. So makikita nandun yung spiritual growth, kasi makikita mong nababawasan eh. So yun yung dapat nating makita sa ating sarili. Halimbawa rin naman yung karamutan. Ang sabi, alisin ang karamutan. Nung hindi pa natin kilala si Amang Scopus, yung ating pagdadamot, 100%. Hindi talaga tayo nagbibigay kahit na magutom ka dyan. Hindi kita bibigyan. Kahit na mauhaw ka. Pero ngayon, dapat alam na natin kung nasan yung level. Ba ngayon, dapat nasa 50% na. Bakit 50%? Kasi marunong ka na maghati. Ito, tinapay hati tayo. Kaya 50% hati-hati. Purihin ng Diyos. Ano pa? Yung halimbawa rin. Halimbawa yung sa patawarin ang sayo ay nagkasala. Kung noon, halos 10 taon, bago ka makapagpatawad, ganun katagal. Dapat ngayon na nakilala natin si Amang Scopus, naunawaan na natin yung kanyang aral, dapat yung pagpapatawad, hindi man biglaan, ay nandun na. Kumbaga dati nga, halimbawa, 10 taon bago mo mapatawad. Ngayon, baka nasa 1 taon na lang. So, makikita mo yung improvement. O kaya, halimbawa, yung friend mo, dati, 1 buwan bago mo hindi mapatawad dahil hindi nag-like doon sa bagong profile mo sa Facebook. Pero dahil ngayon na nagbabago ka na, mga 1 linggo na lang, babatiin mo na siya.
Purihin ang Diyos. So ito, yung mga dapat na nakita natin na nilayan natin. Sapagkat, halimbawa, doon sa pag tayo nagpapatawad, ano ba nga yung naisipaunawa sa atin yung mga scopes. Pag kasi tayo nagpapatawad, yung benefits nun ay sa atin din. Hindi para lang doon sa ating pinatawad. Maganda nga yung nabasa ko, i-share ko sa inyo. Tungkol sa pagpapatawad. Ang sabi dito, forgiveness is not weakness. It is spiritual strength. When you forgive, you release your heart from the prison of bitterness. Holding offense may feel justified, but it slowly hardens the soul. Forgiveness does not mean what happened was right. It means you refuse to let pain control your spirit. God forgives us freely, and He calls us to extend that same mercy to others. When you forgive, healing begins inside you. You create space for peace, restoration, and spiritual growth. Let God handle the justice while you protect the heart. Purihin ang Diyos. So yun yung mga idinudulot na benefits pag tayo nga ay natututong magpatawad. Na yung pagdadala ng sama ng loob ay nawawala sa atin. Nababawasan. Yung kabigatan ay nawawala sa ating puso. At ano nga ba yung ating dapat na maging goal pagdating sa batas panglinis? Siyempre, dapat ma-perfect. Dapat masunod lahat. At sa akin, bilang isang Kristiyano at bilang anak ni Amos Copcus, ang one of our main goal is to be Christ-like. Bakit? Kasi kapag nasunod natin yung mga aral at turo ni Jesus, kapag napalo natin yung mga ginawa niya, tulad ni Jesus, we will be risen. Mamatay man yung ating mga katawang laman, dahil sa tayo'y nakasunod kay Jesus, yung tayo naman ay magkakaroon din ng buhay. At tulad ni Jesus, ay magkakamit ng katawang panglangit na hindi na magkakaroon ng kamatayan kailanman. Purihin ng Diyos. At doon nga, at ngayon nga, bilang paggunita sa araw o sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, ang ating ebanghelyo ay magmumula sa aklat ng Lucas, kabanata ay 24, ang talata ay 1 hanggang 49. Babasahin ko po muna siya sa Ingles para naman din doon sa ating mga kapatid na maaaring makapanood o ngayon ay nanonood sa ating live. Kasi lalo na yung ating mga foreigner na kapatid na hindi pa well-versed sa Tagalog. At darating ang araw, at alam ko malapit na sa paggabay niya mga Scopus na tayo man ay magdiriwang na rin o magdaraos ng banal na misa in full English. Dahil sa ngayon talagang masasabi natin ang English ay yung pa rin yung ating universal language. At magdaraos tayo ng English Mass. May bisita man tayo o wala na foreigner. Para nasasanay din tayo. At yun nga, naihanda na yung ating mga ritus na isali na sa English version. Sa pangunguna, pangasiwa ng ating butihing junior minister, na si Junior Minister Angelo Cuenca,
Gayon din kasama yung ating mga junior elders na Junior Elder Sari at Jera Elecho, gayon din si Junior Elder Krisha Maitan. So pag ito ay naaprubahan na ng kapulungan, so maaari na natin gamitin upang tayo ay magdaos ng banal na misa in full English. So basahin natin. Mula sa aklat ng Lucas. From the book of Luke, chapter 24, verse 1 to 49. The resurrection. Very early on Sunday morning, the women went to the tomb, carrying the spices they had prepared. They found the stone rolled away from the entrance to the tomb, so they went in. But they did not find the body of Lord Jesus. They stood there puzzled about this, when suddenly 2 men in bright shining clothes stood by them. Full of fear, the women bowed down to the ground as the men said to them, "Why are you looking among the dead for one who is alive? He is not here. He has been raised. Remember what he said to you while he was in Galilee. The Son of Man must be handed over to sinners, be crucified, and 3 days later rise to life." Then the woman remembered his words, returned from the tomb, and told all these things to the 11 disciples and all the rest. The women were Mary Magdalene, Joanna, and Mary, the mother of James. They and the other woman with them told these things to the apostles. But the apostles thought that what the woman said was nonsense, and they did not believe them. But Peter got up and ran to the tomb. He bent down and saw the grave clothes, but nothing else. Then he went back home, amazed at what had happened. On that same day, 2 of Jesus' followers were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. And they were talking to each other about all the things that had happened. As they talked and discussed, Jesus himself drew near and walked along with them. They saw him, but somehow they did not recognize him. Jesus said to them, "What are you talking about to each other as you walk along?" They stood still, with sad face. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only visitor in Jerusalem who doesn't know the things that have happening these last few days?" "What things?" he asked. "The things that happened to Jesus of Nazareth," they answered. This man was a prophet and was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and did. Our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and he was crucified. And we had hoped that he would be the one who was going to set Israel free. Besides all that, this is now the 3rd day since it happened. Some of the women of our group surprised us. They went at dawn to the tomb, but could not find his body.
they came back saying they had seen a vision of angels who told them that he is alive. Some of our group went to the tomb and found it exactly as the woman had said, but they did not see him. Then Jesus said to them, "How foolish you are! How slow you are to believe everything the prophet said. Was it not necessary for the Messiah to suffer these things and then to enter his glory?" And Jesus explained to them what was said about himself in all the scriptures, beginning with the books of Moses and the writings of all the prophets. As they came near the village to which they were going, Jesus acted as if he were going farther, but they held him back, saying, "Stay with us. The day is almost over, and it's getting dark." So he went to stay with them. He sat down to eat with them, took the bread, and said the blessing. Then he broke the bread, and he gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, but he disappeared from their sight. They said to each other, "Wasn't it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scriptures to us?" They got up at once and went back to Jerusalem, where they found the 11 disciples gathered together with the others and saying, "The Lord is risen indeed. He has appeared to Simon." The two then explained to them what had happened on the road and how they had recognized the Lord when he broke the bread. While the two were telling them this, suddenly the Lord himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were terrified, thinking that they were seeing a ghost. But he said to them, "Why are you alarmed? Why are these doubts coming up in your minds? Look at my hands and my feet, and see that it is I myself. Feel me, and you will know, for a ghost doesn't have flesh and bones, as you can see I have." He said this and showed them his hands and his feet. They still could not believe. They were so full of joy and wonder. So he asked them, "Do you have anything here to eat?" They gave him a piece of cooked fish, which he took and ate in their presence. Then he said to them, "These are the very things I told to you while I was still with you. Everything written about me in the law of Moses, the writings of the prophets, and the Psalms had to come true." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "This is what written: the Messiah must suffer and must rise from the dead 3 days later. And in his name, the message about repentance and forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things, and I myself will send upon you what my Father has promised. But you must wait in the city until the power from above comes down from you." The word of our Father is Scopus. Muli, basahin natin sa aklat ng Lucas,
Ang kabanata ay 24, talata 1 hanggang sa sumusunod. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naharatnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang may pagkanulo sa mga makasalanan at may pako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pa nilang kasama. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. At ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Nang araw din yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang dalawa. At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpalaya sa Israel o magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan
at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa kanilang patutunguhan. At si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano sila o kung paano nila siyang nakilala nang pagpiraprasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Subayin niyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan niya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan niyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Tipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya ay binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga lagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawa nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas
at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ito po ang mabuting balita. Purihin ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ano ba yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Ano ba yung importance o significance nito sa atin bilang tayo mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang sabi nga dito sa ating mahabang binasa tungkol sa pangyayari at kaganapan noong ikatlong araw na mabuhay ang Panginoong Hesus. Ang sabi, maraming beses siyang nagpakita at hindi lamang sa isa, kundi sa iba't ibang tao. Kaya naman maraming makapagpapatunay na sadyang nabuhay na muli ang Panginoong Hesukristo. Di ba nga, habang nagkakatipon yung mga alagad, kasama yung ibang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, siya ay napakita. At nagulat yung mga apostol at nahaluan ng takot dahil inakala nila na si Jesus ay multo. Ngunit ano ang sabi ni Jesus? Ang multo, walang buto at laman. Ngunit siya ay mayroon. Ngayon, sino po ba sa inyo ang takot sa multo? Sino ang takot sa multo? Wala? Wala. Tatapon na ng anak, ha? Nung musmus pa, karamihan sa atin, takot sa multo. Kasi yun yung naituro sa atin. Pero habang nagkakaedad na, tumatanda na, hindi na tayo natatakot sa multo. Iba na yung kinakatakutan natin. Halimbawa, pag binata, natatakot na doon sa tatay ng kanyang jowa. At pagka naman may asawa na at may pamilya, hindi na takot sa multo. Saan na takot? Sa asawa na. Yung tipong pag inutusan ka, puntahan mo nga yung lugar na yon. Tapos pag sinabi mo, ayoko doon, madilim, baka may multo. Tapos pag sinabi sa'yo, sige, subukan mo at talagang magiging multo ka. Diba? Mapapasunod ka. Ngayon, mayroon akong nabasa na kwento. At ikukwento ko rin sa inyo. And I give credit na doon sa nagkwento nito. Sabi, may isa daw doktora. May isang doktora na papasok doon. Isang madaling araw yon. Isang madaling araw, may isang doktora na papasok doon sa kanyang ospital na pinapasukan. Tapos, pag-parking niya doon sa basement, pagbaba niya ng kotse, nakaramdam siya ng takot at pangingilabot. Kasi parang feeling niya, may nakatingin sa kanya. Feeling niya, may nagmamasid sa kanya, pero wala namang ibang tao doon. Kaya pagkasarado ng kotse, dali-dali siyang tumakbo doon sa may elevator para mag-antay. So pagkapindot niya doon sa elevator, doon sa button ng elevator, so habang nag-aantay, palingalinga siya. Kasi nga, nandun yung kanyang kaba, natatakot. Dahil doon yan, sa kanyang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Yun, pagbukas ng elevator, nawala yung kanyang kaba. Kasi nakita niya yung isang babae doon, yung nag-ooperate ng elevator. Sabi sa kanya, "Good morning po, Doc." So, pasok yung doktora. Pagpasok ng doktora, ako, sa floor 7. So, pinindot yung floor 7. Ngayon, pagdating doon sa second floor, tumigil yung elevator.
Tapos bumukas. Tapos may nakita silang isang batang babae doon sa banda-banda doon ng elevator. Medyo malayo doon sa may pintuan. Tapos pagkakita nila doon sa batang babae, ngumiti. Tapos nung akmang lalakad na papasok, dali-daling pinindot nung doktora yung close. So nagsarado yung elevator. Sabi nung habang umaakyat yung elevator pataas, sabi nung operator na babae, sabi nung babae kasama niya, "Dok, bakit niyo po isinarado yung pinto? Eh, sasakay yung bata." Sabi nung doktora, "Naku, hindi mo alam. Multo na yun. Patay na yun." Sabi nung babae, "Talaga ho? Paano po? Eh, kitang-kita natin doon Sabi niya, "Hindi. Multo na yun. Kasi, kagabi, ako yung nag-operate doon sa batang yun. At sa mga mismong kamay ko, namatay yung bata. At bilang palatandaan na patay na yung pasyente, kami mga doktor, naglalagay ng taling pula doon sa kamay o braso nung namatay na pasyente. At kitang-kita ko yung kamay, yung braso ng bata, may kulay pulang tali." Sabi nung, "Ay, ganun po ba, Dok? Talaga po ba? Parang ganito." Naloko na. So mga kapatid, sadya mga kapatid na tayo ay noon ay natatakot sa multo. Pero bilang tayo ngayon ay nakaunawa na at natuto na kung ano nga ba ang tunay na aral, hindi na tayo dapat natatakot sa multo. At dito nga sa ating binasa, maliban sa Panginoong Hesus na nang muling mabuhay ay hindi naging multo, meron pa ba kayong natatandaan na nabuhay pero hindi naging multo? Meron. Maraming kwento, di ba? Maraming kwento sa Bible na binuhay ang Panginoong Hesus na mula sa pagkakamatay o kamatayan ay muling kanyang binuhay. At ang isa nga sa pinakasikat ay yung kanyang kaibigan na si Lazaro, na matapos itong mamatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay siya ay muling nabuhay. Ngunit ano nga ba ang pagkakaiba ni Lazaro at ng Panginoong Hesus nang sila ay muling mabuhay? Nang si Lazaro ay muling mabuhay, taglay pa rin niya yung katawang laman na pagdating ng araw ay mamamatay pa rin. Ngunit si Jesus, nung siya ay muling nabuhay, taglay niya na ang katawang panglangit na hindi na mamamatay kailanman. Katawang panglangit na taglay ang laman at buto na kayang maglagos sa mga pader at mga dingding. Di ba? Parang ang sarap na superpower mo. Kung kayo magkakaroon ng superpower, ano yung nasa isip mo? Di ba? Ito yung isa sa napakagandang power na ating kung ating papangarapin na ito yung maganda nating makamit. Kasi maliban sa naglalagos sa pader, sa mga dingding, nakakapag-travel pa siya ng biglaan. Diba? Noong una, nasa Emmaus, tapos biglang susulpot doon sa pagkapulungan ng mga apostol. Napakasarap ng may ganyang power ngayon. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. Hindi pong pag gusto mong pumunta sa palengke, nasa palengke na ako pagdilat mo ng mata. Hindi ka na mamamasahe. Ang sarap ng ganung power, di po ba? Purihin ng Diyos. Ngayon, ano nga po ba
Gaya ng tanong ko kanina, ano yung significance o kahalagahan ng pagkabuhay ng ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Ang una, dito natin napatunayan na talagang ang Panginoong Hesus ay Diyos na tunay. Diyos na makapangyarihan. At makatitiyak tayo o it will give us assurance na yung ating pananalig ay nakasandig sa matibay na luklukan o panulukan. At yung ating pananalig na tinanggap ay nakatitiyak tayong sadyang tunay at tapat. Dahil ang sabi nga, ang ating pananalig ay nagmula sa Panginoong Hesukristo at siya rin ang nagpapasakdal dito. Ngayon, kung yung ating Panginoong Hesus na nabuhay, buhat sa mga patay, alam nating isang makapangyarihang Diyos na kahit na ang kamatayan ay hindi siya kayang saklawin. Ito'y patunay na tayo dapat hindi mabalisa o hindi magulumihanan. Sapagkat alam natin na yung Diyos nating tinatawagan noon ay si Jesus, ngayon ay si Amang Scopus, ay alam nating taglay ang kapangyarihang walang makakapantay. At kung ano yung kanyang naisin na makabubuti para sa bawat isa sa atin, kung kanya itong naisin ay ito'y dagling mangyayari at magaganap sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Ano pa? Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yung significance nito, yung kahalagahan nito, is it shows that we should not fear death. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Dahil ito ay napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. Sino ba sa atin ang takot mamatay? Sino? Wala? Wala na? Lahat? Kaya nang mamatay? Ha? Lahat ba handa nang mamatay ngayon? So, sabi nga tama, na tayo bilang nakayamang Scopus, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Pero sabi nga, wag po muna. Pero ang tanong nga, sino ba ang gustong pumunta sa langit? Sino gusto pumunta sa langit? Diba tayong lahat? Karamihan sa tao gusto nang pumunta sa langit. Pero pag tinanong, sino nang gustong pumunta sa langit? Ha? Ganun tayong tao, diba? Karamihan sa atin, na pagka lahat gusto pumunta sa langit. Pero walang gustong mauna. Huwag muna. Yung sa kabila ng hirap, sakit, pagtitiis, dito sa mundong ito, ayaw pang pumunta sa langit. Bakit? Dahil kasama pa yung mga mahal sa buhay. So yun yung nagbibigay ng inspirasyon na kahit na gaano man ang pagtitiis, ay kakayanin dahil sa mahal sa buhay. Nasabi ko na karamihan. Kasi nung naalala ko kasi nung nagmisa ako sa Santa Maria. Nung tinanong ko, sabi ko, sino ang gustong pumunta sa makapunta sa langit? So syempre, taasan ng kamay ang lahat. Nung tinanong ko na sino nang gustong pumunta sa langit, ine-expect ko walang magtataas. Kasi nga, di ba? Ayaw pang makapunta. Pero may nagtaas. Tapos, nilinaw ko, talaga po ba? Gusto niyo nang pumunta sa langit? Sabi niya, opo, gusto ko nang makapunta sa langit. Ano? Bakit po? Tanong ko. Kasi po, nandun na yung mahal ko. So yun yung yun yung kanyang, kaya sinasabi ko na karamihan sa tao ay gusto makapunta sa langit at gusto nang makapunta sa langit. Dahil nga yung kanilang mga mahal sa buhay ay nauna na doon. Ngunit tayo bilang tao may kanya-kanyang takdang panahon. At habang hindi pa dumarating
yung panahon na yon sa atin, kailangan nandun yung patuloy na pagsisikap, patuloy na pagtsatsaga, patuloy na pananalangin at pananalig sa Diyos. Patuloy na pananampalataya, kaya mga Scopus, patuloy na pagsunod sa kanyang kalooban. Para pagdating ng takdang araw, kung alam natin na yung ating mahal sa buhay ay nandoon sa langit, makakapunta rin tayo doon sa langit. Purihin ang Diyos. Ano pa? Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay isang solid proof na there is life after death. Na it gives us hope and assurance na mawala man yung ating katawang laman, mamatay man tayo dito sa lupang ito, sa daigdig na ito. Kung tayo ay makasunod sa mga turo, aral, at halimbawa na ipinakita ng Panginoong Hesus, pagdating ng araw, gaya ng sabi ko kanina, kung tayo ay magtatagumpay, yung katawang panglangit ay ating makakamtan. Sapagkat ganito nga ang sabi, mula sa aklat ng Roma, ang kabanata ay 8, talata ay 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Purihin ang Diyos. Dahil nga sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo'y naniniwala sa Kanya, hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Sapagkat ang sabi nga sa unang sulat sa mga taga-Korinto, ang kabanata ay 11. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Tayo mga kapatid, bagamat tayo ay umaasa kay Kristo, hindi tayo yung pinakakawawa. Kasi iniisip ng ibang mga kapatid, dahil sa talatang ito na aking binasa, ay wag na daw umasa sa Panginoong Hesukristo. Kalimutan na lamang ang Panginoong Hesukristo. Ngunit, kaya nila nasabi yon dahil hindi nila lubusang naunawaan ang aral. Sinasabi rito na kung yung ating pag-asa kay Jesus ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa. Ngunit hindi para sa buhay na ito lamang yung ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Umaasa tayo sa buhay na darating. At salamat kaya mga Scopus dahil sa patuloy niyang pagpapaalala, pagpapaunawa ng mga aral at turo ng Panginoong Hesus. Yung pag-asa nating ito ay magkakaroon ng katuparan at kaganapan pagdating ng takdang panahon kung tayo nga ay makasusunod. Purihin ang Diyos. Ang isa pa nga na kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay it encourages us to change our way of life, which is earthly, and to have a new life, which is godly. Ngayong alam na natin na kung tayo o ang pamumuhay ng mga sanlibutan, ang pamumuhay na umaayon sa takbo ng mundong ito, ang dulot ay kasalanan na magbubulit sa atin sa kapamakan at kamatayan, hindi lamang para sa ating pisikal na katawan, kundi lalo't higit sa ating kaluluwa. Ang dapat na nating pagsikapan ay kung
paano tayong makapamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo nga ay namatay na dahil sa kasalanan. Ngunit nang muling nabuhay ang Panginoong Hesus, tayo man rin ay magkakaroon ng buhay. Ang sabi sa aklat ng Kolosas, Kabanatay 3, talatay 1 hanggang 4. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa, sapagkat namatay na kayo, at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya, at makakahati sa kanyang karangalan. Purihin ng Diyos. So, paano nga ba tayo magkakaroon ng makalangit na isipan? Ng makalangit na kaisipan? Sa pamamagitan, siyempre, unang-una, sa pamamagitan ng palagi ang pagdalo sa ating mga pagpupulong at pagtitipon at pakikinig ng kanyang mga aral at salita at paglalagay nito sa ating isipan. At isa pang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay na-emphasize yung kaligtasang dulot nito sa bawat isa sa atin. Ngayon bilang review, mga kapatid. Nang mamatay ba ang Panginoong Hesus sa krus at muling nabuhay? Kasama ba tayo sa mga tinubos ng kanyang kamatayan? Hindi po. Hindi tayo kasama. Bakit? Tama. Hindi una-una, hindi pa tayo tao noon. At ikalawa, ang Panginoong Hesus isinugo para sa mga Israelita lamang. Hindi tayo mga Israelita. Ang sabi nga doon sa aklat ng Mateo, sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo. At gayon din naman, sa aklat ng Hebreo, Kabanatay 9, talatay 15. Ang sabi doon, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila ay nasa ilalim pa ng unang tipan. Nung sila ay nasa ilalim pa ng lumang tipan. Sino ba ang nasa ilalim ng lumang tipan? Ang mga Israelita. Kaya naman sadya na kung sino man ang mangangaral o guro na magsasabi sa inyo, nasasabihin sa inyo na nang mamatay ang Panginoong Hesukristo ay kasama tayo tinubos, huwag kayong maniwala at asahan yung sinungaling at bulaan ang gurong iyon. Kaya naman masasabi natin yun kung tayo nga ay patuloy na nag-aaral at nakikinig ng mga salita ni Amang Iskopus. Ngunit ang tanong, kung hindi tayo kasama sa mga tinubos ng Panginoong Hesus, sino ang tutubos sa atin ngayon? Tama. Tayo na. Tayo. Ang ating mga sarili ang tutubos sa ating mga kasalanan. Di ba ang sabi nga,